Okay, rule of 100 sa marketing. So, isa daw to sa pinakamabisang strategy ng pricing ng isang product. So, ibig sabihin lang nito pagka pag over pag over 100, pag more than 100, mas malaki. It seems na mas malaki yung absolute discount. Ibig sabihin ng absolute discount, yung new price. Kumbaga, nakwenta na yung discount na ibawas na doon sa presyo. Yun yung absolute discount. Pag more than 100%. Pag more than 100 yung price, mas malaki yung absolute discount. It seems. Okay? Pero pag under 100%, under 100 naman, pag under 100, mas mataas yung percentage discount. So, ibig sabihin ng percentage discount, mas mataas yung 50% discount, mas mataas yung 15% discount. Yung percentage nun, 15%, 20%, 25%. Mas mataas yun kapag less 100. Pero pag more than 100, mas mataas na pag nakwenta na. Pag ilagay na yung na-compute na yung discount dun sa price. Kumbaga naibawas na yung bagong price ng item. Na-compute na yung discount niya. So na-factor in na yung discount. So mas mataas daw yung absolute discount, yung bagong price ng item. Pagka more than 100. Pag under 100, mas malaki yung percentage. So, yun. Kaya siguro, mas pinipili ng iba yung under 100 sa rule of 100 sa marketing. So, yun yung magandang bagay na natututunan natin sa pagpa-price. Kaya pala nakikita natin sa mall, mas pinapakita yung percentage. Di ba? Pinalalabas lang ng mga nagbebenta na mas mataas yung percentage discount. Mas bibilhin nga naman ng tao yun. Kesa sa malaman nila yung actual price na na-factor in yung discount. So, yun yung magandang natutunan natin. So, yun lang po.